So sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si John Luis, or pwede nyo na lang akong tawagin Kuya L1. So siguro nagtataka kayo, no, ba't kalbo yung nandito sa harap? Kasi required yun sa course na kinuha ko, and I'm studying criminology at ICCT. So, yung prepare kong guidelines para sa inyo ay tungkol sa the right time or sa tamang oras, sa tamang panahon. And na-prepare ko siya sa tulong ng kaibigan ko. And sabi ko sa kanya, ano yung favorite passage mo? And ang sagot niya, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ang sabi sa Isaiah 60, verse 22. Sabi ko, ay, ang ganda ng nung verse. And nagkaroon ako ng realization sa buhay ko. Naalala ko yung mga time na may mga chances akong nasayang. May mga chances ako na kinuha or tinake. May mga challenges na pumasok sa buhay ko na nilabanan ko, na na-overcome ko. So, yung kaibigan ko na yon, ito siya. And as you can see, nasa graduation photo niya yung verse na yun. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. So siguro nagtataka kayo, kasi pang-broken yung kanta. Agree ba kayo doon? Hindi. Sino dito yung nasaktan habang pinapakinggan yung kanta? Si Em. Nagtatago si Ella. Okay, so magigets nyo kung bakit yung kanta na yun yung ginamit ko for these guidelines. Ngayon, kasi swak na swak to sa inyo. Hindi lang to para dun sa mga broken hearted. Para din to sa mga naghahanap kung ano yung purpose nila. Para to sa mga tao na sa tingin nila wala nang saysay yung oras nila sa mundo. Okay, so mga kuya, pwede mabigyan natin sila ng Bible. Yun, so ito nga pala, yung pangalan nga pala ng kaibigan ko nito. Ay. Yung pangalan ng kaibigan ko na yan ay Aldarica Almano. And sa class namin, sa batch namin, last school year, siya yung valedictorian namin. And she was a close friend of mine since we were grade 9. And tawag sa akin yan Tito. Pinagmumukha akong matanda, no? Di ba? Yet she was one of the most wonderful person na nakilala ko. Despite na mabubuli mo siya, paakasal mo siya, lalabanan ka niyan. Ano yung tawag dun sa gano'n? Small but terrible? La. Ba't nakatingin? Okay, so lahat ba may Bible na? Wala na naman po. Okay, so yung passage natin ay from the book of Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. What? Kahit di ako marunong gumamit nito. Ecclesiastes. May I call on Jopay to read our passage? Luis, ano sa Tagalog yan? May jello. Ano? Ecclesiastic. Penny daw ano. Look. Pati ba naman dito namin, bubura ka ng bakit?
Peace. Hey, Jello. Piso yan, oh. Testament. All. Saan yun? There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to uproot. A time to kill, and a time to heal. A time to tear down, and a time to build. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to scatter stones, and a time to gather them. A time to embrace, a time to refrain from embracing. A time to search, and a time to give up. A time to keep, and a time to throw. A time to turn down, and time to mend. A time to be silent, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time for war, and a time for peace. Thank you, Jobay. Okay, so sana nabasa at naintindihan mo yung passage. Pero don't worry kung hindi naman, ipapaliwanag ko. Okay, so last time, kung nandito kayo nung Saturday, we watched the story of, kaninong story yung pinanood natin? Saint Teresa of Calcutta. Okay, so pinanood natin yung story ni Saint Teresa of Calcutta on how she struggled para matupad yung calling ni God sa kanya. And ano ba yung calling na yun? So yung calling na yun, ang sabi sa kanya ni God, sabi niya na tulungan mo yung mahihirap at yung mga namamatay ng mag-isa. Tulungan mo yung mga malulungkot. Pero may challenge doon. Kasi hindi madali yung calling na yun. Mahirap yun. Yet, yung kahirapan na iyon, in-overcome niya kasi malinaw yung purpose niya. Malinaw yung calling niya. Kayo ba? Malinaw na ba sa inyo yung purpose niya? So, tandaan niyo pa ba yung sinabi ko na the challenges that God has given you was meant to make you stronger? Tandaan niyo ba? Patay tayo dyan. Ang babata niyo pa. Bata pa ko. Ang aaga. Okay, so si Mother Teresa ay isang Ano ba sinabi? strong woman. Malakas. She is spiritually strong kasi nalagpasan niya yung maraming challenges na binigay sa kanya ni God. Agree ba kayo doon? Opo. So si Mother Teresa ay isang model para sa atin. Sabi nga ni Kuya Jello, isang lodi. Ikaw, sinong lodi mo? Si Siya. Ate siya? Hindi. Ikaw, anong storya mo? Comment na lang ako. Ano yung story mo na, ano yung story ng Panginoon? Ano ang story ng Panginoon sa buhay mo? O, ba't matahimik kayo bigla? Ba't parang di nyo alam? Ano yung story ng Panginoon sa buhay nyo? Okay, so, may kanya-kanya tayong story na hinihintay lang mabasa. Tama ba? So, may magagandang plano ang Diyos sa buhay natin. And sabi sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So may magandang plano ang Diyos sa atin. Alam niyo ba yun? Ang tanong na lang ay kung susundin ba natin siya o hindi. Sino yung mga may ballpen dyan? Nasa inyo yung mga ballpen. And sa pamamagitan ng ballpen na yan, pwede mong isulat yung storya ng buhay mo. Pwede mong isulat kung paano
at kung paano mo gugustuhin tapusin yung story mo. Wag. Nasa sa iyo ang desisyon kung gusto mong maging horror o tragic ang story mo. Or pwede rin namang happy ending. Sino gusto ng happy ending dito? Ako. Ang tanong, anong happy ending ba yun? Secret. So, parang isang movie or story yung buhay mo. May tamang oras sa bawat bagay. At nangyayari ito ng may dahilan. Everything has a reason. May tamang oras sa bawat bagay. May tamang oras para sa hinihintay at hinihiling mo. Sa mga gusto at kailangan mo. The questions is, ano bang gusto mo? Siya. Sino bang gusto mo? Wala. Gusto ka ba nun? Di mo sure. Ano bang kailangan mo? Siya. Sino ang kailangan mo? Siya. Stupid. Kailangan ka ba niya? Oh. So punta tayo sa kung ano yung needs or wants ng isang tao. Sino dito nakakaalam kung ano ang pinagkaiba ng dalawa? Needs and wants. So needs ay yung essential sa buhay mo. Like food, water, tahanan, pwedeng pera. Kung di ka natutulog, syempre kailangan mo yun. And many more. And yung wants, mga gusto mo. Yan yung mga bagay na gusto mo lang naman. Pero kadalasan di mo kailangan. Ma'am same. Tama ba? Like, yung cellphone mo. Totoo bang kailangan mo yan? So paano? Yung computer, paglalaro ng games, kailangan mo ba yan? Kailangan mo ba yan sa daily life mo? Maraming bagay na gusto mo, pero di mo naman kailangan. Gaya ng crush mo, kailangan mo ba yan? Hindi. Mamamatay ka ba pag di mo nakuha crush mo? Hindi. Pag di ka kinrush back ng crush mo, mamamatay ka ba? Hindi. Di naman eh. Di mo naman kailangan yan. And tandaan nyo, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Hindi porke gusto mo siya, dapat gusto ka din niya. Paano pag nakuha? And higit sa lahat, kadalasan yung mga bagay na ginugusto mo, ngunit di mo naman kailangan yung makakasakit sa'yo. For example, crush mo siya. Ginugusto mo siya paulit-ulit. Tapos, busted ka. Di mo Hi, sure. Terrence! Di mo sure. Di mo sure. So, Kuya L1, dami mong sinasabi. Ano ba mga ibig sabihin yan? Kuya L1, paano pag yung bagay na need mo, want mo din? Simple lang yan, ganda yan. Kung may bagay na kailangan mo at gusto mo ng magkasabay, bibigay sa'yo yan, mapupunta sa'yo yan, mapapasa'yo yan. Sabi nga sa passage kanina na when the time is right, I, the Lord, will make it happen. And naniniwala ako na yung oras na yun ay kung kailan mo kinailangan yung bagay na yun. Love. When you need love, you will feel love. Tama ba? Opo. Ano ba yan? So, ayun na nga. God will provide. Makukuha mo yung mga bagay na ginugusto at kinailangan mo. Sa awa ng Diyos. Sabi nga ni Father Bong and Kuya Jello, sa kanila ko ito parating naririnig eh. God will provide. Naririnig ko yan sa kanila kapag pag nag-aaya silang kumain sa labas. Or pag may kain ng magaganap. Pero ba't kumaba sinasabi lahat ng to? Kasi naniniwala ako na may oras sa lahat ng bagay. May oras para makamit mo ang mga gusto mo at mga kailangan mo. Or should I say na there's always a chance na binigay sa'yo ng Diyos
God has given you challenges para maging malakas ka. Kasi minsan pinanghihilangan ka na. Sino dito yung kadalasan nararamdaman nila na nangihina na sila? Nawawalan na sila ng faith. Ako. Don't worry kasi God is planning a way para yung nararamdaman mo na hindi maganda, maging maganda syempre, bukod sa Kanya. Kasi nga, ang gusto ng Panginoon ay magkaroon ka ng isang maganda at healthy na buhay. Kaya nga parati kang may choices eh. Parati kang may choices sa buhay mo para makapag-decide sa kung anong makakabuti sa'yo. And sinasabi ko to kasi we sometimes make the wrong choices. Tama ba? Paano mo naman malalaman kung pinili mo yung tamang choice? Diba? You'll know na pinili mo yung tamang choice kapag nakabuti to sa'yo. Shesh. Kapag nakabuti ito sa'yo. Ate siya parang galing ka. Lobat. And malalaman mo kung bad or wrong decision yung ginawa mo. Kung nakasama ito sa'yo. Kung nakasama ito sa kapwa. So ngayon gusto ko namang i-share sa inyo kung kailan ko na-realize na may oras para sa lahat ng bagay. So balik ulit tayo kay pandemic. Kasi si pandemic yan yung isa sa mga reasons, isa sa mga dahilan kung paano ako nagbago. Masakit, oo. Pero yung challenges was meant for you to be hurt. Sasaktan ka pero maging malakas ka. Buti na lang. Kaya sa pag-ibig, yan. Yan yung favorite topic niyo eh. Pag nasaktan ka, uulit ka pa ba? Ayoko na. Ayoko na. Okay, so kaka-start pa lang ng pandemic last 2022 at 2020. We all assumed na saglit lang. Suspended pa nga klase nun eh, 2 weeks, kung natatandaan nyo. Then yung 2 weeks, naging 2 months. Tapos yung pandemic ay inaasahan na within 2 months mawawala. Became 2 years. So ayun na nga, mga October 2020, nagkaroon ng mga gadget, yung mga taong nasa paligid ko. Yung mga kaibigan ko, yung mga family members ko, yung mga pinsan ko. And honestly, naiingit ako. Kasi sila nakakapaglaro sila ng mga online games. Kaya ako mahilig ako dyan. Nakakaintriga yan eh. Then after 2 weeks, nagkaroon ako ng biyaya. Yung kuya ko, yung pinsan ko, nag-hand me down siya ng cellphone. And nagkaroon ako ng sarili kong phone. And dumating yung time na masyado akong nag-focus sa games. To the point na napabayaan ko yung pag-aaral ko. Napabayaan ko yung lifestyle ko. And ayun na nga, na-depress si Kuya Elbon. Na-depress ako sa kung saang bagay, kung saang situation lang, umiikot yung mundo ko. Then, na-invite ako ni Ate Arlene. And lately, na-realize ko na sinasabi sa akin ni God noon na, Nak, hindi ka dito. Kailangan mo ko. At kakailanganin kita. So lately, na-realize ko yan. And sabi ko sa sarili ko, nakatunganga ako ng around 2 a.m. Wala namang ginagawa. Katunganga lang ako. Sabi ko, ang galing naman ng Panginoon. Kasi kahit gaano ka pa makasalanan, kahit mawalan ka man ng pananampalataya sa Kanya, andyan pa din siya. Naghihintay ng oras. Naghihintay ng chance. Naghihintay para matulungan tayo. Para ma-realize na kailangan natin siya. Kumbaga parang destiny ko to. This is what He plans for me and He was building my personality through time. So tama naman eh, kasi sa panahon, first time, within time, kung nasaktan ka, kung broken ka, kung may problema ka, through time, mawawala yan. So ayun na nga,
I was building my personality through time. And He was helping me. Tinutulungan niya ako. Tinutulungan niya ako na hanapin yung purpose ko. And I can say na nahanap ko yung purpose ko. And that is to be with Him and to preach the Word of God. Ngayon, tanongin niyo ako. Sino ba kailangan ko? Sino? Siguro, ayan, may nagtuturo na. Siguro nasa isip niyo yung girlfriend ko, yung family ko. Pero mali kayo eh. Look. Kasi, yung families, yung girlfriend, yung friends, pangalawa lang yan sa kailangan ko. And the first, yung number one na kinakailangan ko, at kakailanganin nyo rin, ay si Lord. Shesh. Yan, kasi puro kayo pag-ibig eh. Yan. Nananahimik. Ngayon, kung sa tingin ninyo, hindi nyo pa alam yung purpose nyo, give it time for God will help you to realize kung ano yun. God has always planned something and for time He will reveal it. Sabi sa main passage natin na there is time for everything and a season for every activity under the heavens. Matuto ka lang maghintay. Maghintay ka lang. Sabi nga ni Kuya L2, the wait will be worth it. Buti na lang. Sabi ni Kuya L2, the wait will be worth it. Maghintay ka man, maghintay ka. May tamang oras dyan. Be patient. Maghintay tayo kasi kay God, kasi si God mismo nag-aantay sa atin. Siya mismo yung kumakanta sa atin. And ngayon, malalaman niyo kung bakit yung sa ngalan ng pag-ibig yung title, yung ginamit kong song. Bakit? Kasi si God yung kumakanta noon. Hinaharana tayo ng Panginoon. Sabi nga niya doon na, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig. Oh, di ba pakita boses pa rin? Ito na nga. God has given you countless chance. Ang dami mong chances sa buhay mo para ma-realize yung dapat mong ma-realize. Ang daming chances na binigay sa iyo ng Panginoon para malaman mo yung purpose mo. Ang daming chances na binigay sa iyo ng Panginoon para malaman mo kung para saan ba yung ginagawa mo. Pero kadalasan kasi pinipili natin yung maling daan. Yung chances na binibigay sa atin ni Lord, pinapaliwala lang natin. Okay, so binibigyan niya tayo ng chances para malaman yung purpose natin. And kung ano yung magandang pinaplano niya para sa'yo. God will always provide you what you need and want if you deserve it. Pera, fame, love. Yung romantic love hindi yung love ni God Yung romantic love yung tinutukoy ko. May oras para dyan. Lalo na sa inyong mga kabataan. Lalo na dun sa mga bata dyan na in love na. Yung mga 12 years old dyan na may excess na. Buti na lang, mabuti akong tao. Okay, so sabi nga ng Panginoon, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, I prepared 3 questions para makatulong sa pagdarasan nyo. Anong bahagi ng salita ng Diyos o ng guidelines ang nakaantig sa'yo? At bakit? Tanungin ng Panginoon kung ano yung message niya sa'yo. Number 2, ano yung kailangan at gusto mo? Share mo yan kay Lord sa prayer. And nagtitiwala ka ba sa Diyos na ibibigay niya sa iyo ang needs and wants mo para malaman ang purpose mo sa tamang oras. Ayun lang ang maraming salamat.